At tanggal na tanggal. Hindi kasi ikaw ang naghirap at nagtaguyod kay Dave. Hmm, hindi daw ako naghirap at nagtaguyod kay Dave. Eh, paano naman po yung nararamdaman ng mga wakwak? Natawa ako dito kasi ang sabi ng commenter, hindi kasi ikaw ang naghirap at nagtaguyod kay Dave. Natawa ako kasi una, sablay ang sagot niya doon sa comment. Pangalawa, naawa siya sa nararamdaman ng mga wakwak. Abay ang comment, hindi kasi ikaw ang naghirap at nagtaguyod kay Dave. At bakit bigla mo namang naisip ang nararamdaman ng mga wakwak? Pangatlo, BJ, bakit mo naman ipinahiya yung follower mo? Ipinagtatanggol ka pa naman niya. Hindi ko maintindihan yung first part ng comment niya, pero clear naman yung message niya. Ang gusto niyang ipahatid na message, wala kayong magagawa, wala naman siya pakialam kay Daisy. Ang point niya, si Dave ang sinusuportahan niya, walang iba. Huwag magbintang ateng. Unang-una, Elvira sa Chris, bago ako magbitaw ng salita sa mga vlog ko, mayroon akong mga pruweba. Pangalawa, hindi ako nagbibintang dahil may evidence. Pangatlo, kung hindi ako sigurado, nagbibigay lang ako ng opinyon base sa naoobserbahan ko sa mga sinasabi ni BJ. Ganun pa man, hindi kita sinisisi at hindi kita binastos sa comment mo. Maayos kong sinagot ang comment mo sa video ko. Pero naaawa ako sa iyo kasi ipinagtatanggol mo ang maling tao. Imagine, ipinagtanggol mo siya, tapos ipinahiya ka lang niya. Sa bagay, hindi ko naman masisisi itong si Elvira sa Chris dahil palagi naman talaga sinasabi ni VJ sa mga vlog niya na ang concern lang niya ay si Dave at palagi niya pinapalabas na wala siyang pakialam sa mga wakwak. Pero dahil kapag ang isang tao ay huwad at ipokrito at hindi maamin sa sarili na nasa side talaga siya ng mga wakwak at konsentidor talaga siya, lalabas at lalabas yan sa mga vlog din niya. At ayan na nga, nahuli natin rin siya mula sa kanyang bibig. Eh, paano naman po yung nararamdaman ng mga wakwak? Isa rin po sila sa naghirap, nagpakapagod sa ibang bansa, nagpadala ng tulong doon sa bata para iahon sa kahirapan si Dave. Paano? Bakit BJ, hindi mo ba alam ang limitasyon ng mga ninong at ninang pagdating sa kanilang mga inaanak? At tama ba na kupkupin ng ninong ang isang minor nang walang pahintulot ng kanyang guardian? Meron kami naging sagutan ni BJ sa Facebook page niya. Sabi ko sa kanya, Brother Jose, legit na konsentidor dahil sa revenue, pinagpalit mo ang dignidad mo. May proof na ako at galing mula sa bibig mo ang pagbabalag mo para sa iyo ay parang business lang. Kaya yung kaipokrituhan mo, tigil-tigilan mo kung wari ka pa. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung proof na yan. Pero dito muna tayo sa palitan namin ng comment. At ito ang sagot ni BJ. Sabi niya, Eklesiastiko, ikaw ang legit na konsentidor. Alam mo kung bakit? Mapanira na ang idol mo, lalo na sa minor, at lalo na sa tinuring daw nilang anak. Pinagtatakpan mo pa, aminin na kasi. Medyo mahaba yung sagot ko sa kanya at talagang tsinatsaga ko talaga siya. At para maipakita ko sa mga listeners niya at mga followers niya na talagang sablay siya. Ang reply ko sa kanya, may tanong nga pala ako dati sa iyo, till now di mo pa masagot-sagot. Bakit kaya? Dahil sa tanong na yan, malalaman ng tao kung sino ang tunay na konsentidor sa ating dalawa. Patulong ka sa mga avid fan mo. Ang simpleng tanong, makakatawa ka kaya kung ang kumpare mo bigyan ng palihim ang anak mo, tapos nilayasan ka? Yes or no? Ano sagutin mo nga yan? Ang dali-dali ng sagot dyan. Tapos may kadugtong pa yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, on the other hand, ang sagot ko sa sinasabi mo, tinuring na anak, yes. Pero tandaan mo na ang mga ninong at ninang ang pumutol sa tulay na nagdudugtong sa kanila. At tandaan mo rin na pinayagan ni Dave na putulin yon. Kaya wag ipilit na anak pa rin si Dave. Itinuring na anak, yes, pero hindi na ngayon. Maging ang Diyos, dahil sa disobedience ni Adan at Eva, napalaya sila sa Garden of Eden. Kung susundan mo ang analogy na yan, si Dave ay nasa manalastas. Ang lahat ay dinidisiplina pag mali. Hindi naman siya pinalayas. Siya ang kusang lumayas. Gets o hindi pa rin?
At sumagot pa pero hindi niya pa rin sinasagot yung tanong ko. Ang sagot niya sa akin, Eklesiastiko, so di ka anak ng Diyos. May sagot ulit ako sa kanya. Ang sagot ko sa kanya, Brother Jose, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. At tandaan mo, lahat tayo ay naputol ang ugnayan sa Diyos nang nagkasala si Eva at Adan. At kung nagpapatuloy ka sa pagkampi sa mali at sasabihin mong sa Diyos ka, ikaw ay isang huwad na Kristiyano. Again, sagutin mo ang tanong ko para malaman ng nagbabasa na nasa tama ka at kung sino ang tunay na anak ng Diyos sa ating dalawa. Pag hindi mo nasagot ang simpleng tanong na ito, isa kang huwad na nagkukunwari na nasa Diyos. Makatao ka kaya kung ang kumpare mo bigyan ng palihim ang anak mo, tapos nilayasan ka? Yes or no? Hindi masagot-sagot ni BJ ang napakasimpleng tanong dahil kapag ang sinagot niya ay oo, lalabas na stupid siya. Pero pag sinagot naman niya ay hindi, papatunayan lang niya na tama tayo at mali ang mga ninong. Simpleng tanong na hindi kayang sagutin ni BJ. Eto ang sasabihin ko sa iyo, BJ. Ang dami kong nakikitang mali at libelous sa mga sinasabi mo at ginagawa mo sa channel mo. Hindi nangangahulugan na ang isang tao ay mahinahon at hindi nagmumura ay hindi na makakasuhan ng libel. Ganun pa man, hindi ka man kasuhan ng manalastas, ang pagkampi mo sa mali ay malaking pananagutan mo sa Diyos. Marahil ang iba nagtataka kung bakit ko pinapatulan itong si BJ. Gayong alam ko namang sablay at mahina ang critical thinking. Kasi ang katwiran ko at naniniwala ako na may pananagutan tayo na itama ang mali sa abot ng ating makakaya at laging maglatag ng ebidensya. Kaya ito pa ang isang proof na sinasabi ko sa inyo kanina patungkol sa kaipokritohan nitong si BJ. Hindi ba si BJ ay dating charity vlogger? Sa kanya pala, ang ginagawa niya ay hindi tunay na pagtulong, kundi para sa kanya, vlogging ay parang business. Ito ang proof. Ano naman po yun? Sabi ko nga po sa inyo, yung pagtataguyod na sinasabi ninyo yan, kami po mga vloggers ay well compensated dyan. Kahit po saan po padaanin, hindi po kami dapat nanunumbat or wala po kaming dapat isumbat sa kahit sino mang tinutulungan namin dahil well compensated po kami. Kumbaga, negosyo yan. Gotcha, BJ. Ang pagbablog pala sa iyo ay isang negosyo. Ulitin nga natin yung sinabi ni BJ. Sino mang tinutulungan namin dahil well compensated po kami. Kumbaga, negosyo yan. Yan po yung masakit na katotohanan. Diba? Iyan po talaga ang masakit na katotohanan na ang ilan sa ating mga charity vloggers at mga vlogger ay negosyo ang tingin nila dito sa pagbablog. At isa na nga sa nahuli natin itong si BJ. Alam nyo, maraming mga pumasok sa charity vlogging, maraming nagtry na gawin itong trabaho. Pero dahil kapag ang iyong puso ay hindi para dito, at hindi tunay ang iyong layunin, hindi ka talaga magtatagumpay. Wala akong issues sa mga maliliit na charity vloggers dahil kahit maliit ang kanilang views, ang mahalaga patuloy silang tumutulong at patuloy silang nakikipagtulungan sa iba pang mga charity vloggers. Pagdating sa pagtulong, nagkakaroon lang ng malaking katanungan sa akin ang mga vloggers na nagbabait-baitan, yung vlogger na kunwari concern. Pero obvious naman yung kaipokritohan, kaya binabantayan ko silang mabuti hanggang sa mahuli ko mismo sa kanilang bibig kung ano nga ba ang tingin at layunin nila pagdating sa pagbablog. Palagi ko sinasabi sa mga vlog ko, hindi masama ang pera. Dapat alamin mo lang kung kanino nanggagaling ang blessing dahil maging si Satan ay kayang magbigay ng blessing. Yun nga lang, may kapalit yan palagi. At kung ang pagtingin mo sa charity vlogging ay business at ito ay pinasok mo, hinding-hindi ka pagtatagumpayin ng Diyos. Again, hindi mahalaga kung maliit o malaki ang channel mo. Ang mahalaga ay ang puso mo. At huwag maging ipokrito. Uulitin ko, mahalaga ang pera. Ngunit maging maingat sa pagsuri kung kanino galing ang blessing. Ang mali ay mali at pag iyan ay pinanigan mo, hintayin mo ang paniningil ni Satanas sa blessing na bigay niya. Tatandaan natin ang lahat ng nakikita natin sa paligid, sa social media,
ay meron tayong pwedeng mapulot na lesson. At tatandaan natin na maging maingat sa pakikinig sa mga sinasabi ng tao. Matutong mag-observe, matutong makinig sa iba't ibang anggulo, at higit sa lahat huwag kakalimutan na maging batayan ang salita ng Diyos. Normal lang ang magalit, maging si Jesus ay nagalit nang mayroon siyang nakitang hindi tama. Pero panatilihin natin laging huwag tayong magkasala, at kung magkasala man tayo, humingi ng tawad. Hanggang dito na lang muna, tingnan natin kung makakapag-LS tayo mamaya. But for now, this is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.